Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ngayong gabi ay ating ipinagdiriwang ang ika-62 taong anibersaryo. Ang pagkakatatag ng Kanlurang Mindoro. Sa panahong ito, balikan natin ang ating mga pinagmulan, ang ating mga sinimulan. Kasabay nito ay ipinagdiriwang rin natin ang Arawatan Festival. Isang kasiyahan na nagmula pa sa ating mga ninuno, na ang ibig sabihin ay ang pagkakaisa. Yan ang tunay nating kailangang pagyamanan, ang diwa ng pagkakaisa. Sa gabing ito ay bigyan natin pansin ang isa sa mga parangal na ibinigay sa ating lalawigan, ang Seal of Good Housekeeping. Ito ay sumasagisag sa katapatan at kahusayan ng mga namamalakad sa ating pamahalang panlalawigan. Ang mga susunod ninyong matutunghayan ay ang ating paglalakbay, unti-unting pag-angat mula sa ating mga sinimulan. Hali kayo at samahan ninyo kaming balikan ang lahat ng ating mga napagtagumpayan. At sana ay ating masabihan, Occidental Mindoro sa puso ko. I can honestly say that the people of Occidental Mindoro has reached that political maturity to know the difference between what is good and what is bad for the province. Seal of Good Housekeeping. Natutuwa tayo na si Secretary Robredo ang nagpasimula ng lahat ng ito. Isa po ang Occidental Mindoro sa sumagot sa hamon. Ayos ba ang pamamahala mo? Ang governance mo, ayos ba? Well, ito ay nakabase sa halos 4 na pillars. Haligi. Yung transparency, accountability, integrity ng mga leaders. Pero ang higit sa lahat ang gusto ko, yung participation ng taong bayan. Hindi lamang sapat na si Governor Sato ang gobernador. Hindi lamang sapat na si Vice Governor ang head namin sa Sangguniang Panlalawigan o kaya ako bilang chairman ng aking komite. Ang taong bayan, saan nakalugar sa mapa ng kaunlaran ng Mindoro? Tinatanong ba siya? Kinukonsulta ba siya? Alam niya ba ang programa ng pamahalaan? Alam ba ng taong bayan kung saan napupunta ang kanilang salapi? Sa Occidental Mindoro, alam. Nararamdaman nila. And that's Occidental Mindoro at work. We have the seal of good housekeeping. Pasado tayo sa mata ng ating national government. Ang seal of good housekeeping ay nakaseptalize ni ng yumaong Secretary Robredo noong 2011, halos 2010, and then na-implement niya noong 2011, simula noong 2011, upang mabigyan ng pansin ang mga pamahalang lokal, ang LGUs na nagbibigay ng mabuting serbisyo. At hindi lamang mabuting serbisyo, pati na yung kabukasan sa publiko ng mga transaksyones niya sa gobyerno. Ang unang-una po mga criteria dyan bago makatanggap ng SGH o Seal of Good Housekeeping ay kailangan po ang compliance sa full disclosure policy na yan po ang inaalalayan ng DILG at yung sa pangalawang bahagi po ay ang COA opinion. Full disclosure po, kailangan ay posted yung 12 dokumento. Lahat po ng mga financial transactions ng LGU ay kailangan nakapost na conspicuous places at kung maaari din ay nakapost sa website. At sa sirkulasyon din ng mga dyaryo. O hindi naman nagtatapos doon na ibig sabihin, kapag na-post mo ay qualified ka na agad sa SGH. Kasi meron pang mga validation team na bibisita dito sa isang lugar upang malaman na talagang nagawa yung mga bagay na kinakailangan ng Seal of Good Housekeeping. Sa ngayon po ay sinimulan din namin ng DILG yung mga awards sa LGPMS, yung Local Governance Performance Management System, na kung saan ang binibigyan lamang talaga ay yung nakakuha ng mga rating na excellent. Dahil sa karangalang ito, mas matinding kagalakan ang ating mararamdaman. Bawat isang Mindoreño ay may ambag sa ating kalagayan ngayon. Sa panunungkulan ng ating minamahal na gobernador, ang kagalang-galang na Josephine Y. Ramirez Sato, unti-unti niyang binago ang lalawigan ng Kanlurang Mindoro.
Sa kanyang dalisay na pagnanais na makatulong sa ating mga kababayan, buong pusong nilaan niya sa paglilingkod sa ating mga Mindoreño ang kanyang sarili para sa ikagaganda at ikauunlad ng ating lalawigan. Taong 1992 nang unang maupo bilang gobernador ng ating lalawigan si Governor Josephine Y. Ramirez Sato. Ito rin ang simula ng paglilipat ng pamahalang pambansa ng mga tungkulin sa ating lokal pamahalaan o ang tinatawag na devolution. Nakamtan po natin ang inaasam-asam ng bawat probinsya sa buong bansa. Tayo po ngayon ay first-class province na. Occidental Mindoro will finally attain the promise which it has given to its people. At yun po ay ang napakagandang kinabukasan, hindi lang po para sa atin, kundi lalong-lalo na po para sa ating mga anak. May bagong umagang parating. Bagong umagang parating. Well, sa aking pagkaalam sa aming samahan ni Nene ay daig pa ng magkamag-anak sapagkat nakita ko ang kanyang sinseridad at ang kanyang pagmamahal sa ating lalawigan. Kaya ako'y naririto ngayon, bumabati sa kanya at pinupuri ko ang kanyang tiyaga. Pero nakita ko ang tibay ng kalooban at pagmamahal ng ating gobernadora sa ating lalawigan. Pati buhay niya ay kanyang iniaalay. Aking nadarama na tuloy na ang pagunlad ng ating lalawigan at hindi na mapipigil. Habang meron tayong mga katulad ni Governor Nene Ramirez Sato, uunlad at uunlad ng ating lalawigan. Kaya binabati ko po si Governor Nene Ramirez Sato at sana'y patuloy na lumakas ang kanyang loob at patnubayan siya ng ating buong may kapal. Maraming salamat. Ay napakaraming project na sa pamamagitan ni Governor ay talagang gusto niya pakita sa ating lalawigan. At alam mo naman si Gob Nene ay dumadaan sa proseso at kami naman sa Sangguniang Panlalawigan, alam naman namin na lahat ng layunin ni Gob Nene ay para sa kabutihan ng ating lalawigan. Wala kaming dahilan para hadlangan ang kanyang mga magandang layunin sa ating lalawigan. Sana wag kalimutan ang magagandang naging bahagi, ang mga taong naging bahagi ng katuparan at kagandahan ng ating lalawigan sa pangunguna ni Gob Nene. Ang laging pagtugon ng ating mahal na gobernadora para sa pangangailangan at dun po sa ating mga ipinipresenta sa kanya, nakatutok siya sa pagsiservisyo sa bawat mamamayan ng ating probinsya. Kagustuhan ng ating mahal na gobernador na agaran na mabigyan ng lunas ang mga suliranin dito po sa ating probinsya, particular po dun sa ating infrastruktura at siyempre dun po pati sa ating mga kapatid na mga katutubo dito po sa iba't ibang bayan ng ating lalawigan ay agaran niya po itong inaaksyonan at agaran niya po itong binibigyan ng pansin at pagkakataon upang ito po ay agaran ding mapakinabangan. Sa kasalukuyan po ako ang chairman ng Committee on Tourism. Sa ngayon, ito po ang isa sa prioridad ng ating mahal na gobernadora dahil ito po ang ipinagmamalaki lagi ng ating mahal na Pangulo na isa na bibigay sa atin ng pag-unlad sa hindi lang po dito sa Occidental Mindoro kundi sa buong bansa. Binubuksan po natin ang mga tourist spots dito sa lalawigan ng Occidental Mindoro. At ganoon din, ang malaking kapakipakinabang ngayon, yung dalawang hospital na ipinatayo ng provincial government sa pamumuno ng ating mahal na gobernador, katulong si Vice Governor Jen Medjola, mga Sangguniang Panlalawigan, na imbis na ang mga pasyente ay dalhin sa Maynila, dito sa Mamburao ay pwede na sapagkat yung mga doctors naman natin ay galing din ng Maynila. At ang naipagmamalaki natin sa Occidental Mindoro, tayo po ang food basket ng buong bansa. Sa loob po ng 9 na taon ay unang-una ay napagpatuloy po namin ni Governor ang ating paglaban sa ating kalikasan.
At bilang patunay po dyan, kami po ay nakapagpasa ng isang ordinansa na pansamantalang patigil muna ang pagmimina sa ating lalawigan sa loob ng 25 taon. Well, alam niyo po, bilang Vice Governor, mahalaga kasi sa atin na ang pangarap ng ating gobernador ay masuportahan ng kanyang sanggunian. Kaya ito po siguro ang pinakamalaking kontribusyon ko bilang isang Vice Governor ng ating probinsya, sapagkat nasuportahan ko po sa loob ng 9 na taon at ang patunay po na ito ay ilang beses pong tinanghal na Rise Achievers ang ating lalawigan. For the first time in the history po of the provincial government, ngayon lamang pong nangyari na 129 classrooms, sabay-sabay pinapagawa po namin yan. Hindi pa po nangyari yan sa loob ng ilang taon na po ng ating lalawigan. I am very proud na ako po yung naging kasama ng ating mahal na gobernador tungkol dito. I am very optimistic. Naniniwala po ako na malaki pa ang pwede nating marating. Ito po yung magagawa lang natin kung tayo tulong-tulong. At siyempre, pag tayo napili natin ang tamang mga tao na mamumuno sa ating lalawigan. Ang bawat tao'y may patutunguhan, bawat problema ay may kalutasan sa isip mo. Huwag mali. Makalipas ang mga panahong ito, isinulong ng minamahal nating Gobernador Sato ang iba't ibang proyektong magbibigay kaunlaran sa lalawigan, katulad lamang ng mga kagamitang pansaka, pang-agrikultura, dagdag gusali sa mga paaralan, serbisyong medikal, scholarship, proyekto para sa mga kapatid nating mangyan at marami pang iba. Bagong umaga, bagong pag-asang parating. Bayan, sa gabi ito, magsungkahan po tayo sa harap ng ating Panginoon. Sabihin po natin sa ating sarili, sa ating mga kababayan, at sa ating lalawigan, na kahit anong mangyari, hindi po tayo bibitiw, walang iwanan, dahil nasa ating kamay ang pag-asa ng ating lalawigan. The true change and development that we have long been waiting for is just around the corner. We just have to be patient. We just have to continue loving each other. We just have to continue supporting each other. We just have to continue the revolution that we have started in our hearts and in our minds. Because here lies the greatness and the heroism of the people of Occidental Mindoro. Pagkat ako'y isang mabuting Pilipino, minamahal ko ang bayan ko, tinutupad ko ang aking mga tungkulin, sinusunod ko ang kanyang mga alituntunin. Wow! Taong 2000, sa panahon ng dating Pangulong Joseph Ejercito Estrada, nabigyan tayo ng parangal sa Gawad Saka, isang patimpalak, pangalawa sa Isabela, sa kagalingan sa larangan ng pagsasaka. Ang lalawigan ng Kanlurang Mindoro ay nabigyan ng parangal bilang Rice Granary of the Philippines. Ilan lamang ito sa mga parangal na nakamit natin. Sunod-sunod ang pagkilala at unti-unti nang nagkakaroon ng bagong katauhan ang lalawigan ng Occidental Mindoro. Noong panunungkulan ni Presidente Erap Estrada, isang malaking pagkilala o gantimpala ang tinanggap ng lalawigan ng Occidental Mindoro sa larangan ng pagsasaka. Ito yung pagkilala sa ating lalawigan sa isang patimpalak Gawad Saka. At sa buong Pilipinas ay kinilala tayo bilang pangalawa sa Isabela sa larangan ng pagsasaka. At ang pondo na yan ay naibalik na ilaan sa mga programang pag-agrikultura tulad ng irigasyon. Yung ating mga Irrigators Association ay nabigyan ng mga backhoe para sa kanilang maintenance ng kanilang mga irrigation canals, nakapagpagawa ng mahalagang mga irrigation projects at nakapagbigay ng mga shallow tube wells o mga water pumps na
tumugon sa pangangailangan ng ating mga magsasaka. Well, pagdating po sa mga programa sa larangan ng agriculture, palagay ko naman wala na sigurong lalampas pa sa nagawa ng ating mahal na gobernador sa ating lalawigan. Sapagkat sa kanya ko nakita at ito'y nalalaman ko pag kinukumpara ko po yung ibang lalawigan na halos walang binibigay pagdating sa agriculture. Lalo na po pag pinag-usapan yung subsidy na binibigay namin sa ating mga magsasaka. Dahil sa walang sawang pagmamahal ni Governor Nene Sato sa Occidental Mindoro, kanyang ginampanang mabuti ang iniatas na tungkulin bilang ina ng ating lalawigan. Marami ang natulungan at natutulungan pa. Walang anumang balakid ang makapipigil sa kanyang pagnanais na makatulong sa ating mga kababayan. Governor Sato always listen sa aming mga sangguniang kabataan. Siya yung laging nandyan para tumulong, para umagapay, para sa mga proyekto namin na gustong gawin sa Provincial Federation ng Sangguniang Kabataan. Siya yung nagsisilbing nanay sa amin lahat ng mga kabataan. And in fact, isa ako sa mga scholar dati ng provincial government. And ngayon, luckily, ako na ngayon ay parte ng Sangguniang Panlalawigan na tumutulong naman sa ating mga scholar na may humigit kumulang 4,000 na natutulungan ng provincial government. Ibang-iba ang treatment ni Gus sa mga mangyan na yan. Mahal na mahal ng gobernador ang mga mangyan na yan. Nasa opisina nga po yan eh. Every time kasi pag may mga meeting kami, andiyan kami lahat, may mga bisita si gobyerno. Pag may dumating na mga katutubo yan, mga 10 yan o 15 yan, tigil muna o kayo muna, tabi-tabi muna kayo. At ang ating munang bisita ang kakausapin ko para kasi malayo pang pinanggalingan po nila. May masablayan, may kung saan-saan pa yan. Malayong lugar. Kasi mayroon pang lugar, mga lagutay ng sablay, sa bundok talaga. Inuuna ko yan. Kung anong problema natin, ang mga ibigan dyan, kuya, mga gano'n. Napakabait. Wala akong masasabi sa gobernador. Pagdating sa pagmamahal niya sa kanya mga constituent, wala akong masasabi. The best. Super ang kabaitan ng gobernador. Maraming salamat po, Governor Josephine Y. Ramirez Sato, Occidental Mindoro, sa puso ko! Ako'y isang mabuting Pilipino. Pinanghahawakan ng kagalang-galang na Gobernador Nene Sato ang tiwala at pagmamahal ng kanyang mga kasama sa gobyerno. Kasama na rin ang pagtangkilik ng kanyang mga nasasakupan. Sa loob ng 9 na termino sa panunungkulan bilang gobernador ng lalawigan ng Kanlurang Mindoro, naiangat niya ang pamumuhay ng mga naninirahan sa lalawigang ito, kabilang na ang mga mangyan, mga kabataan at mga magsasakang malapit sa kanyang puso. Ang masabi ko sa ating mahal na gobernador, wala po akong masabi dahil napakabait po at maayos sa mga tao, makiusap sa lahat ng mga constituency niya. Maganda po ang kanyang palakad. Lubos na pagmamahal at paggalang ay binigay ng gobernador sa ating mga kababayan. Ito na marahil ang isa sa mga pinakadakilang ambag niya sa kasaysayan ng ating lalawigan. Isang dakilang ina, madaling lapitan at tunay na mapagkakatiwalaan. Inilunsad niya ang mga katagang Occidental Mindoro sa puso ko bilang pagunita sa katatagan ng lalawigan. Maaalaalang ang mga taon na lumipas ay puno ng pagsubok, ngunit isa-isa itong nilampasan ng ating lalawigan sa tulong ng mga mamamayan dahil sa pagmamahal at pagkakaisa. As far as I am concerned and my office, very supportive siya sa mga requirements ng aming opisina, especially yung mga equipments na kailangan namin. Lagi niya kaming kinukumusta kung kumusta ba yung trabaho namin, kumusta yung office, kung ano mga pangangailangan. Talagang hands-on din ang kanyang pakikitungo sa amin. Malaki ang development, lalo sa administration ng ating mahal na gobernador, si Governor Nene Ramirez Sato. Po'y humahanga sa ating mahal na governor sapagkat siya po ay very active. Talagang yung kilos ni governor ay halos wala ng pahinga, 24 hours si governor. Isipin nyo yung schools na nitong huling project ng ating probinsya na may counterpart ang Department of Education na mahigit 100 school building. Nandito na po ako sa province since 1998.
At doon ko po nakita yung magbabago in terms of financial capability ng province since the time that I took over sa Provincial Budget Office. Nakikita ko po at nais kong makita ang ating lalawigan na patuloy siyang lilingap sa mga pang socio-economic na kalagayan ng ating mga kababayang Mindoreño at patuloy na makakapagbigay po ang ating lalawigan ng mga suporta patungo po sa ating mga kababayan para po mapataas ang antas ng kanilang pamumuhay. Marami pong contribution si Governor kasi po ang ating sectoral groups na hinahawakan, meron tayong ang children natin, supplementary feeding para dun sa mga batang nakikita nating malnourished na idinab natin as Adopt a Child program ng ating Gobernador Josephine Guerra Milasato. At syempre yung provision ng ng mga medicines, nagkakaroon din tayo ng medical mission sa ating children sector. Meron tayong youth sector naman. Ito yung nag-organize tayo ng mga youth na gustong maipon kasi meron silang mga out of school youth sila eh. Wala silang pinagkakaabalahan, sila yung ino-organize natin. At syempre, mas masaya ang ating gobernador kung sila ay maibalik natin sa school o kaya naman wala ng kapasidad or hindi na pwede sila sa school, binibigyan natin sila ng livelihood support. Meron din tayong rebel returnees. Ang rebel returnees natin naman, pinapacilitate natin yung kanilang amnesty. Tapos, nagpa-facilitate din tayo ng livelihood assistance sa kanila at saka meron syempre isang role din ng social services, magkaroon kami ng stress debriefing. Taong 2011 sa kanyang muling paglilingkod bilang gobernador ay naparangalan ang ating lalawigan sa pamamagitan ng pagtanggap nito ng Seal of Good Housekeeping. Ipinamalas rito ang kanyang kredibilidad at angking kahusayan sa pamamahala ng kaban ng lalawigan. Ipinakikita rin nito ang transparency at ito na nga ang pag-angat ng pagkakakilanlan ng Occidental Mindoro, isang matapat na lalawigan. Marami pang bagay at ang governor natin, transparent. Makikita ito, consultation, sumusunod siya sa mga auditing rules ng pamahalaan. So, ang pera, sulit sa taong bayan. Kaya, Seal of Good Housekeeping. Ito nang hinihintay nating pagkakataon. Ang Occidental Mindoro ay tahanan natin. Ito ay binigay sa atin at wala nang ibang magmamalaki nito kung hindi tayo. Kasama po natin, bumabati ang mamamayan sa iba't ibang dako ng mundo. Marami tayong mga kababayan na namimiss ang Occidental Mindoro dahil napatunayan nila ang puso, ang isip nila ay naririto. Tayong mga naririto, kami na mga government officials, tayong lahat, pinagkatiwala sa atin ito. Mahalin natin ang ating probinsya. Sa ika-62 taon ng anibersaryo natin, marami na po tayong narating. Tandaan po natin kung saan tayo nagsimula. Tingnan po natin kung saan tayo naroroon. At tingnan pa natin kung saan tayo pupunta para lalong tumibay ang pagmamahal natin sa probinsyang ibinigay sa atin. Ang puso ko, ang isip ko, ang kaluluwa ko, laging nasa Occidental Mindoro. Samahan niyo po kami dahil masaya, masarap na maging kapuso, kapamilya at kapatid sa Occidental Mindorong tahanan nating lahat. Sa 62nd anniversary ng ating probinsya, mabuhay at sana'y marating pa natin ang gusto nating marating sa darating na mga panahon. Marami pong salamat. Ang bagong simula, ngayon na, ngayon muling magkaisa, ngayon na, ang bagong simula, ngayon na, ngayon muling magkaisa. Iba man ang ating kulay o paniniwala, tayo'y bayang iisa, may diwang malaya.
bagong simula. Ngayon na, ngayon na, ngayon muling magkaisa. Ngayon na, ngayon na, ang bagong simula. Ngayon na, ngayon na, ngayon muling magkaisa. Ngayon na, ngayon na, ang bagong simula. Ngayon na, ngayon na, ngayon'y muling magkaisa. Magkaisa. Happy 62nd anniversary po sa lahat. Ito po si Bukal Yuli Javier. At ako nga po ay bumabati sa inyong lahat ng isang maligayang ika-62 anibersaryo ng ating probinsya. At binabati ko po ang aking mga kalalawigan. Happy 62nd anniversary at tayo po ay magsumikap palalo. Siguradong lalong aasenso ang ating lalawigan. Muli, magandang gabi po sa inyo lahat. Magandang gabi po sa aking mga kababayan na narito ngayon at nakikisaya sa isang malaking pagdiriwang at napaka-espesyal para sa ating lahat. Natutuwa po ako at kabilang po ako sa napakalaking pagdiriwang na ito. Congratulations sa ating mga kababayan dito sa Occidental Mindoro. Tayo po ay magdiriwang naman ng 62 taong anibersaryo ng ating lalawigan Occidental Mindoro. Congratulations! Happy anniversary. Binabati ko ang buong sambayanan ng Kanlurang Mindoro sa pagkakataong itong pagsapit ng 62 anniversary. Sana patuloy ang kapayapaan, katahimikan at kaunlaran ng lalawigan ito. Ang aking pagbati sa ating ika-62 anibersaryo ng ating lalawigan, hangad ko ang patuloy nating pagkakaisa, pagsama-sama para sa lalong ikaunlad ng ating lalawigan. Magandang gabi sa ating lahat at mabuhay ang Occidental Mindoro. Muli po sa ating mga kababayan sa Occidental Mindoro, sa ngalan po ng aming kagawaran, ng kagawaran ng interior at pamahalang lokal, 10 po ng aking mga kasamahan dito sa DILG Occidental Mindoro, ay kami po ay malugod at maligayang bumabati ng masayang pagdiriwang po ng ating 62nd founding anniversary ng Occidental Mindoro. Sa mga kababayan natin sa lalawigan ng Occidental Mindoro, binabati po natin ang ating probinsya sa pagdiriwang ng ka-62nd founding anniversary. Ganun din sa pagse-celebrate ng Arawatan Festival na 2 years na nating sineselebrate. Mabuhay po tayong lahat. 10 po ng aking pamilya, ng aking opisina na sa PEPO. Ako po ay babati ng 62nd anniversary ng Occidental Mindoro. Maraming salamat po. Ako po at ang aking pamilya ay bumabati sa lahat ng mga taga-Occidental Mindoro para po sa isang matagumpay na pagdiriwang ng ating 62nd anniversary ng ating mahal na lalawigan. Maraming pong salamat. Ako po at ang aking pamilya at ang buo ng Provincial Engineers Office ay bumabati sa lahat ng Mindoreños ng maligayang 62nd anniversary at sana po ay mag-enjoy tayo sa Arawatan Festival na ito. Maraming salamat. Unang-una po ang pagbati ko kay Governor Sato at sa ating gaganaping 62nd anniversary, provincial anniversary. At sana po ipagpatuloy natin, maagapayan ang sangay ng kalusugan dito sa ating lalawigan. Happy 62nd anniversary sa mga taga Occidental Mindoro. Mula po sa tanggapan ng PSWDO or Provincial Social Welfare and Development Office, 10 po ng aking mga kasamahan, kami po ay bumabati ng 62nd year anniversary ng Occidental Mindoro. Malayo nang narating ng ating probinsya at ako'y nagpapasalamat, ako'y maski papano naging parte ako ng ating istorya sa ating pagdiriwang ng ating 62nd anniversary ng ating lalawigan. At siyempre, asahan niyo po sa hanay ng aming tanggapan ay patuloy po kaming makikiisa at makikipagsuporta sa lahat po ng programa, lalo ng ating programa ng ating mahal na Pangulong Pinoy Aquino. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat. Sana po ay patuloy tayo makiisa at sumuporta sa ating pamahalaan. Happy 62nd anniversary of Occidental Mindoro!
napakalayo na nga na ang ating narating at patuloy pang mararating. Sa tulong ninyo, mga kababayan namin sa lalawigan ng Kanlurang Mindoro, sabay-sabay nating abutin ang mga pangarap na ito. Isakatuparan natin sa diwa ng pagkakaisa, sa diwa ng Arawatan. Muli po, isang mapagpalang gabi at maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Yan ang diwa ng Arawatan, pagkakaisa at pagmamahalan para ito sa pagkakaisa ng lalawigan. Halika na't makisaya sa Arawatan, halika na't sumama ka na sa Arawatan. Makisaya, makisali, makisalo sa kaligayahan. Araw-araw ay ituring nating araw ng pagkakaisa. Ipagmalaki mong ikaw ay Mindoreño, isigaw mo sa buong mundo. Sinasambit ng tibok ng damdamin at puso, Occidental Mindoro sa puso ko. Balikan na ang nakagisnan, nakaugaliang pagmamahalan, yakapin muli ang diwa ng pagkakaisa. Halika na't makisaya sa Arawatan, halika na't sumama ka na sa Arawatan. Makisaya, makisali, makisalo sa kaligayahan. Araw-araw ay ituring nating araw ng pagkakaisa. Ipabalita mo kaibigan ng diwa, ang Arawatan ngayon ay ating simulan. Yakagin natin ang lahat na makiisa, makiisa sa araw ng pagkakaisa. Halika na't makisaya sa Arawatan, halika na't sumama ka na sa Arawatan. Makisaya, makisali, makisalo sa kapayapaan. Araw-araw ay ituring nating araw ng pagkakaisa. Makisaya sa Arawatan, halika na't sumama ka na sa Arawatan. Makisaya, makisali, makisalo sa aliw ng kasiyahan. Araw-araw ipagdiwang natin ang timyas ng Arawatan.